Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At ayun na nga mga kaigo, tapos na po yung 3-day Criminologist Licensure Examination na ginanap nitong lang nakaraan na July 31, August 1 and 2. At sana nakapagpahinga na yung ating mga examinees and hopefully for your success after ng 1 month pag lumabas na yung resulta. So ang video na ito mga kaigo, i-discuss po natin yung mga topics na lumabas noong nakaraang board exam. At maraming salamat po sa ating mga dating estudyante dito na nag-share po sa mga topics na naalala nila. Tulad po ni Mr. Opeña, si Miss Misolanya, basta yung batch nila, yung batch maalap ng PLT College. So thank you very much. Tandaan mga kaigo, yung topics po ang sinabi nila kasi syempre hindi na nila maalala yung buong form ng questions. Okay? So ito na mga kaigo sa CORAD, sa Correctional Administration. So sabi nila, so lumabas daw yung penology, punishment, rehabilitation. So ito yung mga forms of punishment, the latest forms of punishment is rehabilitation. Andyan yung Mandela Rules. Napakarami po na Mandela Rules yan. Kasama po yan sa Correctional Administration. So lumabas din yung siguro sa organization or purpose ng BGMP. And then yung riot, yung PDL, custody discipline sa PDL, yan, yung mga escorting procedures daw, yung 48 hours during calamity. Kasi pag nagkaroon po ng calamity, lumabas daw ito, kung bumalik yung PDL after 48 hours, may mga ano po yan, may mga time allowance, may mga makukuha po siya na parang premium sa loyalty. So, execute claim yan, yung STAL. So, STAL, special time allowance for loyalty. So, andyan yung probation versus parole. Dapat yan. Lumabas din yan. Probation versus parole. Ano po ang pinagkaiba? Probationer versus parolee. So, tao po yan. So, andyan yung TCMP, walang pull-up, take to, deal with. Siguro may, hindi ko alam ano ang ibig sabihin niya dyan sa ano. So, lumabas po yung TCMP, yan, sa probationer and parole. So, dapat yung mga incoming examinees natin, i-master nyo po yan. Yan po yung mga lumabas daw pagdating sa Correctional Administration. Okay? Sa LEA, yan, Law Enforcement Administration, so lumabas yung security guard, under yan ang batas natin, yung flag, yan, under yan ng CFLM 1 and 2, yung anong barko ang lalagyan ng flag. Kasi meron po sa batas natin na maski sa ibang bansa, tulad ng embassy natin, dapat po may flag dyan, nasa batas po yan, Nationalism versus patriotism. So dito naguguluhan yung mga estudyante natin. Ano ba ang pinagkaiba ng nationalism at saka patriotism? Yan, so lumabas din yung post-decorp. Yan, sa police planning. Yung P as in planning, organizing, staffing, yan, sa post-decorp po yan. So basic knowledge po yan sa criminology, dapat nyo alam. Crime mapping, so yan. Sa LEA 4 yan, Law Enforcement Organization with Crime Mapping. So sabi niya, basic knowledge, basic, no? So toxic trait ng Pinoy under CFLM. Kaya ano ba yung mga toxic ng Pinoy tulad ng crab mentality, manana habits, yan, nabanggit daw ang mga yan. And sabi dito, nagluwas kasi Bicol ito. Nagluwas or naglabas daw pero useful kung ubos ng toxic trait i-memorize. So ibig sabihin, may lumabas pero much better. Sabi niya yung examinee na inform niya sa inyo na much better na i-memorize sila lahat ng toxic ng isang Filipino or isang Pinoy, isang Pinay. Marami ba yan? Okay? And PLEB, yung People's Law Enforcement Board, o kailangan yung aralin din yung niya. So yun po under LEA, yan po daw yung lumabas. Siyempre maraming lumabas, pero siyempre yan siguro yung naalala nila, Okay, so next, sa fingerprint po yan. So definition, pinalitan ang terminologies. Sa board exam mga kaigo, tatandaan ninyo na bihira lang naman ilalagay yung definition from books or from reference. Talagang i-reward nila yan. Totoo po yan. Okay? Principles yan. Dapat yung i-master yung 3 principles ng fingerprint identification. Ito yung infallibility, consistency, and permanency. So, hindi nagbabago. Okay? Hindi magkatulad at reliable po na evidence ang fingerprint. So, 3 principles po. So, definition ng document, yan. Ano ba? Kasi ang document, meron pong legal definition at merong general definition. So, ang legal definition, ito po yung mga definition niya, galing po sa batas, So, type lines, yan, sa fingerprint. Yan. Speaking of fingerprint pala, na-prank kayo sa, magnifying glass. Okay? Malay nyo, next year, sa mga susunod, magdala pa rin kayo. So, sabi nga nila, much better na magdala ka, na hindi mo naman kinailangan. Kaysa,
hindi ka nagdala pero kinailangan mo. Okay, merong English na ano niyan, no? Okay. Andiyan yung bifurcation, ang daming rich characteristic, no? Rich island, rich bridge, bifurcation, trifurcation. So dapat i-master nyo yan sa mga susunod examinees. Ano? Yan, forensic expert. Yan. So pinapalitan ang mga word na ginamit pero parehas man sana ang meaning. Yan. Yan po ang sinasabi ko kanina. Totoo po yung sinabi nito na gumagamit po sila ng synonyms. Okay? Hindi po nila talaga kukunin yung word na ginamit doon sa reference. Ano? Susunod, sa CDI, ang dami niyang sinabi, LTO versus LTFRB. So ano po ang pinagkaiba ng LTO? Yan, sa LTFRB. So franchise, LTFRB. Okay? Yellow traffic lights, yung mga yan. Red, green, and yellow. Yan, dapat i-master nyo yan. Ano? Ano pa? Pain reliever na drugs. So ano ba yung mga pain reliever? Paracetamol ba? So lumabas din daw yung Jurat. Ano yung Jurat? Yan, hindi. Durat. Okay. Ano po ito sa affidavit. Okay, so basahin nyo yan. Purpose ng chain of custody, yan. Lalo na sa crime scene investigation, sa mga pieces of evidence na makukuha doon, dapat po may chain of custody. So dapat po recorded yung recipient, okay, at saka yung nagbigay. Okay? Lumabas din daw yung 3 area. Wow, lumabas ang chain of custody sa 3 area. Ano bang saan pwedeng lumabas? Sa LIA, pwede rin yan. Sa CLJ, pwedeng lumabas yan. And of course, sa CDI. Okay? Huwag po kayong magtataka, mga kaigo, kung may mga tanong sa isang area na dapat sana doon sa isang area. Kasi magkakaano lang naman yan. Magkaka-connected po yung 6 na areas ng Criminology Board Exam. Okay? So, andyan yung prostitution. Yan, nabanggit ang prostitution. Sabi ba kanila, the oldest profession is the prostitution. Heat transfer, yan. Paano ba mag-transfer ang heat? Diba? Convection, etc. Yan, radiation. Yan, dapat i-master nyo yan. Smoke. Yan. Okay? Kasi may may mga ibang klase ng smoke. Malalaman natin yan kung intentional or accidental fire. Heat, radiation, convection, conduction. Yun. Paano mag-transfer yung init? Okay? Determining speed based on skid marks. Yan. Sa skid marks baga ng sasakyan. So, malalaman kasi kung mabilis or biglang preno. Okay? So, pag sinasabi ko kasi, yung SU is yung uri ng test sa lasing na driver. Yan. Ano ba yung mga ginagamit pag gusto mong malaman kung lasing ang isang driver? Okay? Di ba may pinapasip-sip sa kanila? Okay? Yung pinapa-blow pala. Okay? Dying declaration. Yan. Okay? That is exemption of hearsay. Baga ang dying declaration. Confession, admission, type ng questions. Yan. Ano ba yung mga type of questions? Laceration, yan ang mga uri ng sugat. Okay, laceration, stab, punctured, yan. Mga uri ng sugat yan. Master, ang dami yan. Intelligence, surveillance, face ng CSI, syempre yung photographer. Okay, so yan, ang daming nilang maalala. No? So yan po yung mga lumabas. Hindi man natin alam yung tanong, pero the topics. Okay, sunod. Yan, a galvanograph consists of electrodes attached to the index finger and the ring finger of the left hand or to the palmar. So lumabas daw po ang galvanograph. Tandaan, meron pong klaseng electrodes with the finger electrodes, yung nilalagay po sa index finger and ring finger. So, dapat po may pagitan na isa. And meron tayong palm electrodes din. Okay? Ano po yun na minsan lang ginagamit ang palm electrodes, no? Pero sa polygraph examination, madalas talaga ginagamit finger electrodes. Okay? Kasi yung palm electrodes kasi nilalagay dito, hindi na tinatapon na yan. Isang beses silang ginagamit yan. Okay? Forensic science, set B daw yan. Kung maalala nyo ba? Okay. Sa criminology, na-discuss po ang schools of thought. Lumabas ang school of thoughts. Yan, yung primary school of thoughts, di ba? Yung classical school, pre-classical school, and positivist school. So, hindi na binabanggit masyado yung yung pre-classical, yung about sa demonological theory. So, consensus theory. So, ano ba yung consensus theory? Ito yung matatawag ka daw na deviant or iba ka pag yung ginagawa mo, hindi ginagawa ng majority. Diba yan? Yung parang consensus theory. So, and then yung lumabas, yung RA 11131, nasa TOS po yan. Environmental crimes, kasi meron tayong subject na CDI 7. Kaya lumabas din sa criminology. Religion, yan. Peer, environment, family, ADR, yan.
alternative dispute resolution, mediation, litigation, arbitration, nasa batas po yan. I-master ninyo, lumabas din yung psychosocial, cognitive, yung PTSD, yan yung disorder, disorder yan. Depression, yan yung witness protection program, CICL, MOD, uy. Ito yung nagustuhan ko kasi matagal tayong nagtuturo din ng research kasi mode, median, and mean. Okay, so dapat alam nyo kung paano i-solve yan, yung mode. Okay, so andyan yung ethics ng police. Okay, so andyan naman sa professional conduct, matutunan natin yan. Okay, sa CLJ, ito na. Andito yung preponderance of evidence, so nabanggit na. Itong, kasi merong tatlo yung preponderance of evidence, yung sufficiency of evidence, and guilty beyond reasonable doubt. Kasi meron tayong tatlong cases. We have criminal cases, administrative cases, and civil cases. Okay? May mga evidence po na kailangan ang tawag dyan. Okay? So, andyan yung concubine and versus adultery. Yan. Concubinance versus adultery. Kayo, pwede bang makasuhan ang lalaki ng adultery? Andyan yung Article 247. Ito po yung ang isang tao, nahuli yung asawa na may katalik na iba in flagrante delicto, okay? Hindi po siya makukulong kung guilty. Siyempre, magkakaroon siya ng destierro na punishment. Alis siya sa lugar na yon. Napatay man niya yung asawa or yung dalawa, yung both person napatay niya, Book 2, kagulpi. Ibig sabihin ng kagulpi, ang dami, nagluwas, lumabas, pero madali man sana. Ibig sabihin, madali lang daw. Okay. Ubus na basics na terminal CLJ, sufficiency for conviction, yan, para sa criminal, civil, and admin. So, dapat alam niyo yung sufficiency, Jamaa, yan, justifying, exempting, mitigating, aggravating, and alternatives. Hindi po yan nawawala sa board exam, yung jamaa na yan, Okay, anong crime ang may liability ko? Conspiracy pa lang. Okay, ibig sabihin kung conspiracy to commit crime, ano ang merong liability niyan? Okay, so yan po ang CLJ. Susunod, sa LEA, maraming terminology. Yan. So, wag nyo pa rin alisin na i-master lahat ng terminology, Di man kailangan sa uladuhin, so definition, unawain, kay amuso construction ng question. So, ibikol kasi, ibig sabihin po, hindi nyo kailangan i-memorize yung definition of terms. Although andun nyo memorize, pero mas maganda pa rin kung maintindihan ninyo yung sinasabi ng definition na yan. Kasi madali nyo pong i-memorize kapag po naintindihan nyo yung definition of terms. Halimbawa, criminology is a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Di ba? Memorize ng mga first year. Pero, ang tanong, naintindihan nyo ba? Okay? Sa mga terminology talaga, pinalitan ng mga words na malalim pero same meaning. Yan ang sinasabi ko kanina na synonym. So, dapat po malawak yung vocabulary ninyo. Yung vocabulary. Okay? Kasi pinapalitan yan Okay? Rigor. Yan. Lumabas sa rigor. Lumabas po yan. Yung stiffening of the body. Okay? So, pag tumigas ang katawan ng isang tao, rigor mortis. Polygraph, so components, function, importante sa elimination, indication sa machine pag may na-detect yan. Kasi doon sa polygraph, it's either computerized or yung analog, mga kaigo. Konting galaw mo po, madidetect talaga doon sa monitor. Or pag computerized polygraph, madidetect po doon sa monitor. Kamaski, ganun mo lang ang kamay mo, madidetect yan. Nag-ubo ka, nadidetect po yan. Kaya, pag nag-conduct ng polygraph examination, hindi talaga yan, naka-relax talaga yung subject. Okay, naka-relax yan. By the way, sa PNP daw, ang tawag daw nila dyan ay examinee. Okay, pero sa ating criminology books is subject. Okay, so kunting kembot mo lang doon, malalaman doon sa tracings. Okay. Sunod sa camera, yan, sa camera, andyan yung range ng photography. Yan yung sa crime scene, baka may close-up, may general, may mid. Yan. So, i-master nyo ang mga yan. Mga aberrations. Yan. Yung mga sakit ng mga pictures, camera, etc. Yung parts ng camera, nabanggit daw. Yung viewfinder, saan ba yung viewfinder? Siyempre, saan mo makita? Yung LCD, yung SLR. Okay? Lights. Siyempre, ano yung mga lights? Tulad ng ginagawa kong lights. Okay? That is natural source or hindi natural na source. Okay? Tulad ng ganito na may ring light, Diffraction yan. Kung about sa light, yan ba ay tumagos? Yan ba ay nag-reflect? Yan. So, diffraction, refraction, so iba-iba parehas daw. Okay?
So, merong tanong dito, no? Fingerprint that found on the crime scene and can be seen by naked eye. Alam po, this is very tricky. Tignan niyo ha, fingerprint that found on the crime scene. So, nahahanap sa crime scene, pero nakikita ng mata. Alin ba dyan? Okay? Yan ba ay latent? Tandaan ang latent, mga kaigo, hindi yan nakikita, di ba? So, that's visible, nakikita nga eh. Alam mo, para sa akin, very tricky ang tanong na yun, no? Okay? So, finger electrodes, nabanggit din sa exam. So, kanina nabanggit natin na finger electrodes or palm electrodes. Okay, saan nilalagay? Actually, ang general rule kasi, it's nilalagay sa index and ring. Okay? Pero, sabi ng mga expert, maski hindi naman yan nilalagay, basta merong hindi magkatabi. Okay? Pwede naman daw ilagay sa ring finger at saka middle finger. Hindi pwedeng magkatabi na finger ilalagay yan. Okay? Pero sa standard, index and ring. Paano kung putol? Di meron pa. Okay? Paano yung putol? Yan, meron pa naman, magkahiwalay pa naman. Paano yung putol lahat? Di hindi siya gumawa yung crime. Hindi siya ang gumawa ng crime kasi paano man yan, di ba? Next, hostage taking. So, nabanggit din yan. Assault, crisis management, SWAT. Yan, nabanggit daw ang SWAT. Okay, sa CLJ. So, ito yung mga crime na, pag pina-enumerate ko anong mga crime, no? Tinitignan kasi natin kung pasok sa TOS at pasok naman. So, nabanggit adultery, concubinage, homicide, madami. Yan, madami. Parricide, murder, rape, arbitrary detention, prostitution, Article 247, nabanggit na natin kanina, yung nahuli na may katalik na iba. Unintentional abortion, robbery, theft, seduction, yan, consented. Kasi may mga klase ng seduction baga. Simple, consented, yan. Bigamy, mga pang-elimination so ibang crime sa RPC, sir. So, ibig sabihin, hindi naman nabanggit sa TOS pero ginawa sa option. Okay? So, yan ang mga lumabas. Sa ballistic, ito. Internal, external, ballistics. Terminal, yung tatlo baga. Internal, external, terminal. So, may kaapat yung forensic ballistic. Basic terminology sa ballistic na gagamit sa elimination. Okay? So, nabanggit po ang tatlong uri ng ballistics. So, ayan din. Nabanggit din yung 7 problems on taking bullet comparison. So, alam nyo, sikat na sikat yan na 7 problems pag nagko-compare tayo ng bullet. Yung isang problem siya, galing ba sa iisang baril? Yan yung isang problem na dapat ayusin dyan. Master nyo yan. Okay? So, ayun na pala mga kaigo. Yan lang po ang nakolekta natin. So, sana na-provide kayo ng magandang topic or magandang discussion ngayon at paghahandaan ninyo. So, sana sa mga nag-board exam, I hope or we hope to see you in your oath taking. Okay? So, yun lang mga kaigo.